Alright mga ka-bracket, so magandang hapon, no? So meron tayo dito nga sinukatan na bagong motor na naman ng CF Moto. So nasa linya siya ng sports bike. Itong ating 300 SR. Kitang-kita nyo kung gaano kabago yan. So actually, as per owner, parang wala pa to isang buwan or 2 buwan. Hindi ko actually matandaan. Kahit sports bike man yan, kung kailangan ng top box bracket, syempre magpapalagay pa rin yan. Lalo na kung ito lang yung motor mo na ginagamit for everyday use. Okay? So ayan, pero dito sa Jaycom bracket, sinigurado natin na yung bracket na ginawa natin is naaayon or nahuhulma pa rin doon sa itsura nung motor na meron si sir. Okay? So pakita ko sa inyo yung bracket na meron tayo. Ayan. Okay. So ayan, pakita ko lang sa inyo to. Okay. So ayan yung Jaycom logo natin with JC and multiple slots for top box bracket, and syempre yung ating signature na oval tube. Powder coated na yan, bolts and nuts, lahat stainless na yan. Syempre dito sa Jaycom bracket, kapag kayo yung order ng top box bracket, lahat ng gagamitin na spacers, washers, bolts and nuts, and stem, lahat kasama na sa package natin yan. Pag dumating sa inyo to, kung sakasakali man order kayo sa amin, syempre kakabit nyo lang yan sa motor ninyo. Okay, so yan, siguro pakita ko na sa inyo kung paano ba natin ikakabit yung top box bracket para dito sa 300 SR na ito. Alright, let's go! Sinasalamin ng galing produkto'y mataas. Sa bawat detalye walang kapatay na lakas. Mula sa simula puro dedikasyon. Di kailangan ng paliwanag, magtiwala sa Jaycom. So sa pinakauna natin, meron lang tayong konting-konting gagawin siguro dito para may kabit natin itong bracket ng 300 SR. So dito kasi sa 300 SR natin mga ka-bracket, so kung makikita ninyo, meron siyang takip kanina. So ngayon tinanggal na natin, so binutasan na natin siya para may kabit natin yung ating bracket dito. So itong angle bar, dapat ito nasa loob, hindi siya nasa labas. Yan, ganyan. Ito dapat nasa loob to, kasi ito yung lalagyan natin later on ng ating plate. At isa pa, hindi nyo naman siya may kakabit doon kung baliktad yung inyong pagkakabitan. Yan. So makikita nyo dito, no, naka-elevate pa rin yung space niya dito. So yan, may play yan para mahabol natin. Bakit? Abot na tayo ng ulan. Alright, so ganyan magiging itsura niya, no? Yan, at saka dito sa likod. So ganyan magiging itsura niya. So ang gagawin natin para maging balance siya, lalagyan din natin ito. Lalagyan natin siya ng 4 na washers. Okay? Ayan. Para ma-compensate niya yung pagiging angat nitong kabila, papunta naman dito sa kabila. So magiging pantay na ulit siya. Ngayon, ikakabit na natin yung ating final step o yung ating final part. Itong ating CNC cut na plate with Jaycom bracket logo, syempre. So ganito lang pagkakabit niya, no? Pakita ko sa inyo ng mabuti kung paano. So dito, sa ilalim, itong butas na to, dito natin siya ilalagay. Dito rin siya dito ilalagay. At sa side na to, dito naman siya at dito naman siya. So ganyan lang kasimple. So tandaan niyo mga bracket, no? Always check kung straight ba yung alignment ng plate before mo higpitan yung mga bolts and nuts. Kasi pwede kasi mangyari na nakaganto siya or nakaganto siya bago mo siya mahigpitan. So always check it muna mga ka-bracket para sigurado tayo na straight. So kaya tayo hindi nagsisikip agad para makita natin kung pantay ba o hindi. Ayun na mga ka-bracket, nakakabit na natin yung ating CNC cut plate. Pero luwag pa to. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag nakita nyo na kung straight ba siya, that's the time na sisikipan nyo na itong front plate nyo or itong plate sa ibabaw natin. Alright, so ayan, nakabit na natin. Ito yung bracket natin. Nahigpitan natin lahat ng bolts. So makikita nyo dito, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-bracket. Yung pillion seat or yung upuan sa angkas, no, sa angkasan is almost siguro 2 inch elevated siya doon. Okay, so ang reason nito is para visible pa rin yung taillight mo. So kita mo dito hanggang dito yung taillight, kita natin siya. So inakuwang natin siya dyan. So dito sa Jaycom bracket, sinisigurado natin yan na mas mataas lagi sa taillight. Siyempre, yung kurba ng bracket, lagi natin kinukuha yan para maging pantay nang hindi nako-compensate siyempre yung tibay. So ganun lang. So yan, Jaycom bracket po, design para sa 300 SR. Siyempre, hindi rin matatapos ito kung hindi natin malalaman kung gaano ba talaga katibay yung ginawa natin. Pakita natin, no? Tingnan ba natin kung makakapasa-basa yugyugan test yung ating
J-Con bracket na ginawa for 300 SR. Okay? Ayan na. Sige, subukan mo, Totoy. Ayun. Grabe, no? So, niyuyugyug nyo na ng todo. So, makikita mo yung movement ng shock, diba? Ayan, no? So, malapit na siya. At pakita din natin yung distansya sa ilalim ng motor. Kita natin na hindi siya nagkakaroon ng contact. Okay? So, todo na ba yan? Yugyug mo pa. Yes, mga ka-bracket. Maganda. Pasado. Okay, so yun lang. J-Con bracket po ulit. Thank you.